Organization Reform the Armed Forces Movement o yung RAM. Pangapat, investigation of officials accused of graft and corruption. Investigasyon daw po ng mga opisyal ng pamahalaan ito na akusado sa katiwalian. Panglima, repeal of deems renaming public streets and facilities such as airports and parks. Irepila daw mga kaubayan ang mga batas na nagbabago sa pangalan ng ating mga lansangan at ng mga pasilidad na katulad na nga ng airport at ng mga parke. Ito po ay dala ng, alam nyo naman, ng maupo itong administrasyon ito. Kita nyo naman yung airport, biglang inilagay sa pangalan ni Ninoy Aquino. Pero mapupunan ninyong ako'y hindi ko matawag-tawag na Ninoy Aquino International Airport yan hanggang ngayon. Kung aking tawagin, yung airport natin ay Manila International Airport. Ito'y mga gawa ng mga pagsisiksik ng mga nasa Kongreso kay Mrs. Aquino ay nagkakandara pa ang mga iyan ng pagbabago sa mga pangalan ng mga tulay, ng mga karsada, ng airport at puro Aquino ang gusto nilang ilagay. Katulad ng mga karsadang nakapangalan ng unang ginang Mrs. Imelda Romualdez Marcos, pinapalitan nila yan. Mga karsadang nakapangalan ng Pangulo Marcos, inaalis mo na yan. Anumang bagay na may kaugnayan sa mga Marcos ay kanilang inaalis. Kaya ito ngayon ang isa sa mga kahilingan daw, di umano, nitong grupong ito ng mga gagawa ng kudeta na irepila ang mga batas na nagbago sa pangapangalan ng mga lugaring ito. Pang-anim, upgrading the honor, integrity, dignity, and moral of the armed forces of the Philippines. Itaas daw po ang karangalan, integridad, dignidad at moral ng hukbong sandataan ng Pilipinas. Pampito, payment of damages for lives and property lost during the EDSA Revolution and other uprisings. Kabayaran daw po para sa mga perwisyo. Ito'y damage services po para sa mga buhay at ari-arian na nawala at napinsala noong EDSA Revolution at ng iba pang mga coup na naganap nitong nakaraang mga panahon. Pangwalo, electoral reform. Yan, ito'y maganda sapagkat alam niyo naman itong ating mga eleksyon nangyayari, mga referendum nating nangyayari, masyado pong computerized na ikangay kung ano ang gusto nilang lumabas sa computer ay yun ang lalabas at yun ang kanilang kikilalanin at magiging resulta ng anumang eleksyon na isinagawa at ito ay hindi po dapat na magpatuloy. Pangtiyang, return of the post-President Marcos from the United States to the Philippines. Ang pagpapabalik daw po sa Pangulong Marcos mula sa Estados Unidos dito sa Pilipinas. At pang-sampu, release of Marcos loyalist members detained at Camp Crane and Camp Aguinaldo. Ang pagpapakawala daw sa mga loyalistang Marcos na nakatitingi sa Campo Crame at Campo Aguinaldo. Yan mga kababayan, ang 10 demanda, 10-point demand ng grupong ito ng sinasabing mga loyalista na magsasagawa raw ng pag-agaw sa iba't ibang instilasyon dito sa ating bansa at pagharap nga ng kanilang mga demanda sa pamahalaan ito ni Mrs. Aquino. Kaya nasasabi kong ang ganitong mga nakakabalitan ito ay wari bagay isang figment of imagination ng mga taong nasa likuran ng ganitong publisidad para marahil sa kanilang mga personal na interes at kapakanan para sa pagbibigay ng
mga proteksyon sa larawan ng administrasyon ito, mga kababayan. At isa pa rin ang bagay na nais ko nga palang bigyan ng diin sa inyo, mga kababayan, ay ang pangyayari. Hindi po baga, balitang-balita na, lalo-lalo na sa ibang bansa, na pumayag na raw ang Amerika at si Mr. Aquino sa pagbabalik dito ni Pangulong Marcos. Yan ay na-headline na po sa Estados Unidos at ibang bansa. Maging sa telebisyon, may halos sa buong mundo ay ibinalita na rin ang napitisong pagbabalik ni Pangulong Marcos. At dito po sa ating bansa, simula nang kumalat ang balitang iyan ay hindi naman pinagsimulan yan ng Malacanang. Hindi nga nila kinukumpirma, subalit hindi rin nila pinagsisinungalingan o itinatanggi. Kaya ano ang ibig sabihin nito? Ngayon, ang aking punto de vista ay kung si Pangulong Marcos ay tutuloy na dito, bakit pa kailangan ang mga kudeta na yan o yung mga yung mga hakbangin yan o yung mga pang-agaw na yan o yung mga paghaharap ng mga demandang yan? Kung talagang ang Pangulong Marcos ang kanilang ibinaglalaban at ito ang dahilan ng kanilang gagawin mga pang-agaw at na yan, bakit pa nila gagawin yan? Nakalakhala na talagang balitang-balita na ang Pangulong Marcos ay babalik na ng ating bansa. Yan lang naman ang pinakikipaglaban noong mga tunay na mga loyalista, yung mga talagang sumusuporta kay Presidente Marcos. Ang kanilang hinihingi ay pabalikin lamang ang Pangulong Marcos sa ating bansa. Hindi para agawin ang pamahalaan, hindi para manggulo, kung hindi para siya magkaroon lamang ng karapatan na dito sa kanyang sariling bansa. Manatili ating mga kasamahan sa labas ng ating impilan. Ano po Radio TV Report ang silbi ng ganyang mga sinasabi nilang mga pagbabalak ng pang-aagaw, mga kababayan? Kami naman po ang inyong mga naging. Kaya lang, magtatangkang aga Ako naman po sa EDSA. Maraming salamat. Magandang tanghali. awit ng mga makamarkos ang pamahalaan ay kung talagang wala ng pag-asa, talagang hindi siya makauuwi ng ating bansa. Kapakaling yan nga ang mangyari. Mangagaw sila at manggulo sila. Kaya nila gagawin ito. Mga kababayan ay kung sakasakaling hindi na nga maaaring pabalik